Para talakayin iba't ibang issue sa bansa ngayon, panahin po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Jose Castro, magandang umaga po. Yes, good morning. Good morning sa lahat na nanonood sa inyo. Opo, unahin natin, mainit na panahon. Paano po paghahandaan yung epekto ng mainit na panahon sa agrikultura sa supply ng pagkain? Ngayong eto sa manok, nagresulta na ng 30 pesos na pagtaas sa kanilang presyo. Actually, kahapon, Iga, nagkaroon kami ng pakikipagpulong kay Secretary Laurel sa DA. At napag-usapan nila yan dahil nagkakaroon talaga ng heat stress, lalo na sa mga animals. Ang sabi sa atin ay karaniwan na po, lalo na yung mga may big farms, no? Na alam na nila paano ito paghandaan, pero of course, nandun pa rin po ang ating pagtulong. Pero po ang mga mayroong big farms, pero yung mga backyard farms ay alam na rin daw po kung paano ito mabibigyan ng remedyo kasi po nagkakaroon po daw ng heat stress sa mga animals. So magkakaroon po talaga kami ng mga information dissemination, lalo na para mas malesen, no, kung ano man ang magiging epekto nito sa mga producers, sa mga may-ari ng farms. Sa palengke po, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, meron din pong intervention dito ang ating DA? Yes, actually, kahapon, especially sa pork, kinakausap ng DA ang mga pork producers, kaya po magkakaroon po talaga ng pagbaba ng presyo rito. Opo. Lipat tayo sa impeachment. Medyo sabi ng ibang constitutional member ng CONCOM, may unreasonable, delayed na po. Ano pong reaksyon ng palasyo rito? Pakiulit nga po sa Sir Igan, hindi po dumating sa sabi po ng ilang mga constitutional framers natin, mga gumawa ng saligang batas, yung July na schedule ng Senado, unreasonable, delayed na po. Sa panig po ng executive, makikialam ba kayo dito o meron ba kayong nararamdaman din na masyadong matagal kung sa July sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, Iga, no, hindi talaga namin napag-uusapan sa mga ilang araw ko na nakakasama ang Presidente, ang Pangulo sa mga meetings. Hindi po namin napag-uusapan yan. Mas napag-uusapan po namin yung mga agarang pagtatrabaho at agarang solusyon sa ibang mga problema. Hindi po kami makikialam. Ang Pangulo po, ang Executive Department ay hindi po makikialam kung ano po ang magiging trabaho po ng Senado. Okay. Dito naman po sa EDSA Rehabilitation, Yusek, meron bang mga huling utos ang Pangulo? Dahil pwedeng maapektuhan maging mga empleyado sa gobyerno. Yung pong ating bus carousel po natin, tuloy-tuloy pa rin po yan. Mangyayari lang po ay ayusin kung paano ito hindi makakakos ng traffic. Pero tuloy-tuloy pa rin po yan. Hindi po yan ihihinto para sa ating mga commuters. Tuloy ba yung sinabi ni Ambassador Romualdez na planong pagpupulong o pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump? Opo, they expressed their intention to pursue po a leaders meeting at appropriate time. Wala pa po tayong definite kung anong timeline, pero nandun pa rin po yung intention na ipagpatuloy po ito. At ano na po ang update o latest kay Secretary Jay Ruiz ng PCO? Kaugnay ng pag-divest po ng ilang mga kumpanya niya? Nagsalita na po siya tungkol sa kanya mga companies at sinabi nga niya po, ayon sa kanya, itong Digital 8 ay hindi naman daw po sa kanya at siya po ay authorized representative lamang po. So, yun lamang po yung pinaka-latest sa kanya. Maraming salamat, Palace Press Officer ng Secretary Claire Castro. Ingat po. Salamat, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.